Narinig niyo naman po yung naging pahayag ni Senator Bato. Ang tanong nga po, tama ba yun? Mayroon bang poder para sabihin yung ganong klase na titingnan nila o tatanungin nila ang mga sarili nila kung may jurisdiction pa sila doon Yan. sa naging trabaho ng 19th Congress. Oo, Diba? kasi bago naman na itong 20th. Ilang beses na namin napaliwanag yan, Doris at Robert, na yung Senate is a continuing body. No? Impeachment kasi, court, nagpapatuloy yon kahit na nagbago ang Congress. Very correct. Attorney, tama po ba yon? Ang sabi po kasi ni Senator De La Rosa kahapon, pag-start ng session nila, kukwestiyonin niya yung jurisdiction kasi kung willing pa ba yung 20th Congress ng Senado na i-hear yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tama ba yun, sir? Sa tingin ko po ay hindi po tama. Oo, kasi po napakalinaw po ng discussion dyan po sa Korte Suprema. At pangalawa po kung bakit hindi po tama. Pag ating balikan ang kasaysayan ng impeachment sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos na kung saan galing po ang ating impeachment articles, napakalinaw po na lahat pong mga impeachment proceedings na hinarap po sa Senado, dumaloy po from one Congress to another. So nakikita nyo po ba, attorney, na itong mga pinagagawa ng ating mga senador ay maliwanag na delaying tactics lang at kung dinidelay po nila, hindi po ba maliwanag na pambabastos po yan paglabag sa ating konstitusyon? Ay, napakalino naman po with this latest move or motion from Senator De La Rosa. Ito po ay bumabangga po sa napakalinaw na sinasabi ng ating saligang batas. Forthwith proceed. Kahit na sinong tao po, kahit na estudyante, ang tanungin mo, ang ibig sabihin, tuloy-tuloy po. So, ibig sabihin po, nandiyan na po sa Senado yan. Sumumpa na po yung ating mga senator judges. Nag-robe na po sila So, may jurisdiction na po sila At tuloy-tuloy po yan, sabi ng Korte Suprema. So para sa akin po itong latest move po ng ating Senator De La Rosa ay talagang napakliit na pag-aantala, pag-delay ng ating impeachment proceeding. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Moms TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin itong planong pagharang, parang pagharang ni Senator Bato sa impeachment po ni VP Sara Duterte mga kababayan. Dahil nga po sabi niya ay tila itatanong niya pa sa Senado kung itutuloy pa ba nila ang impeachment dito kay VP Sara Duterte mga kababayan, Grabe, sobra na mga kababayan, yung ginagawang pagpapatagal dito sa impeachment ni VP Sara Duterte, At makikita natin na itong Duterte Black mga kababayan, talaga namang lahat ay gagawin nila para maharang, o mapatigil o mapahinto o wag mag-proceed yung impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba, sang-ayon diyan sa hakbang na yan? Ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Diba? Imagine ninyo, si VP Sara na mismo ang nagsabi. Ituloy na impeachment na yan para malinis niya yung pangalan niya at maging yung mga supporters po. Ganun din yung kanilang mga sinasabi. Ituloy yung impeachment para magkaalaman kung totoo ba yung akusasyon o hindi, mga kababayan. Pero, nakikita natin, taliwas yan sa kilos ng mga senador na kaanib nila o kaalyado nila. Yung mga senador na kaalyado ng mga Duterte, yung tinatawag nga na Duterte Black mga kababayan. Okay? So, pero yung pong issue na yan mga kababayan ay sinagot po ng tao netong si attorney mga kababayan na gumawa ng mga batas ng saligang batas mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section.
Okay, so huwag niyo pong kalimutang paki-like ang ating video ngayon, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. 1 like, 1 view po sana, mga kababayan. No? Okay, so umpisahan natin dito, mga kababayan. No? Ito po ay sinagot, no, ng mga eksperto. Ang planong pagharang, no, o pagpapahinto o tatanungin pa daw ni Senator Bato de la Rosa kung itutuloy pa, no, ng 20th Congress ang impeachment, mga kababayan. Grabe, no? Sabi nga nila, ngayon lang sila nakakita ng ganitong klaseng impeachment, no? First in the history daw po yan, mga kababayan. Okay, so ito yung balita na yan, mga kababayan, no? At sabay-sabay nating panoorin at tignan natin, no, kung ano ang ating mapapag-usapan at mas matututunan pa natin, no? Okay, let's go. Good morning po. Good morning. Opo, ano po ang inyong take doon, Adin? Grabe, no? Yung issue na yan, mga kababayan, hindi na matapos-tapos yung issue na pagtawid na yan. No, alam niyo, simple lang naman eh. No, kung inumpisahan yan ng Senado kaagad bago mag-eleksyon, tapos na sana yung problema na yan eh. Diba ang problema, inatagal, no? Inupuan, parang inupuan sa Senado yung impeachment ni VP Sara Duterte. Diba, mga kababayan, yun sinasabi. No, wala naman tayong ano dyan. Ang gusto nating malaman, mga kababayan, no, guilty or not guilty ba si VP Sara Duterte? Especially, no, doon po sa confidential funds. At pangalawa, no, yung sinasabing pagbabanta niya sa buhay, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng First Lady Lisa, no, at ng Congress, mga kababayan, na si Romualdez. Diba? Yung threat na yon, mga kababayan, yun yung yun yung kasama sa mga impeachment, mga kababayan. Diba? So, kailangan masagot po yan. Bakit tila baga hinaharang? Diba, mga kababayan? Ilang beses na namin napaliwanag yan, Doris at Robert, na yung Senate is a continuing body. No? Sa legislation po, yan malinaw. Ang Senate daw po ay continuing body. Malinaw po. Yan po ay ayon, no? Dito, Attorney Antonio Laviña, no? Constitutionalist, mga kababayan. No? Continuing body daw ang Senate, mga kababayan. No? So, wala nang question kung itutuloy o hindi. Grabe naman. No? Sa legislation po, magsisimula tayo ulit. But otherwise, kailangan ng ulitin. Pero yung impeachment kasi, court, nagpapatuloy yon kahit na nagbago ang Congress. So, ayan malinaw na ang impeachment nagpapatuloy yan. Huwag niyong i-insist, no, na hindi dapat ituloy. At huwag niyong huwag na yung kailangan tatanungin mo pa yung mga Senado, yung mga senador, tatanungin mo pa kung itutuloy pa ba nila. Kayo lang naman ang ayaw ituloy yan. Diba? Hindi, honestly, yun yung nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ayaw ninyong matuloy yung impeachment ni VP Sara Duterte. Diba? Yun yung nakikita eh. Diba? Lalong-lalo na yung mga nandyan sa Duterte Block. Sila lang naman yung kumikilos ng ganyan. Sila lang naman yung umaaksyon ng ganyan, mga kababayan. No? Malinaw nakikita Sila lang naman yung ayaw na ituloy yung impeachment. Pero malinaw Sabi po ng constitutionalist continuing body yung Senate. Diba? Tutuloy ang impeachment. Diba? Malinaw Nasa konstitusyon Nagmali si Senator Bato doon. Mali si Senator Bato. Partner, yung kung sinasabi ni Dean na mali si Bato, ano sa palagay nyo ang kahihinat na nito? Kasi meron silang super majority. At the end of the day, sila pa rin ang magdedesisyon. Kahit anong paliwanag mo din, paulit-ulit mo nang ipinaliwanag yan sa kanila na hindi ganyan ang proseso. Pero iba ang ginagawa. They have the numbers.
I don't know if they have the number. 7 lang naman yung Duterte, black sinasabi, di ba? At mukhang dito naman magka-conscience vote sila eh. So, hindi ako naniniwala that they have the numbers actually. Anong po Sa ba? dismissal sa jurisdiction. Sa right now, they have the numbers sa conviction. Okay. Kasi isa na lang kulang nila para makuha. But there are only 7 Duterte votes na sure. Opo. Pero just the same din, kasi wala naman po tayo magagawa kung kahit sabihin na natin hindi yan dapat pero gagawin pa rin ni Senator Bato. Sabi nga niya, pagbukas ng session nila, itatanong niya sa Senate plenary, sa plenaryo mismo nila sa Senado, kung may jurisdiction pa sila. At syempre, definitely magkakaroon ng botohan yan. Paano po kung nanalo yung kanya na hindi na lang, wag na lang wala tayong jurisdiction dyan. Wala tayong pake doon sa naging trabaho ng 19th Congress. Ano po mangyayari? We can go to the court. We can go to the court kung kailangan. Pero hindi ako naniniwala darating tayo doon, honestly. Saka na natin pag-usapan yun pag dumating na doon. Mas nakikita... May iba namang options di ba? So mas nakikita nyo din na mas magtutuloy itong pagdinig, mas susundin yung mga nailatag. Tutuloy yung trial. Close vote, maybe 13-11, di ba? Pero matutuloy ang trial. Naniniwala ko doon. Alright. Hanggang dun sa presentation ng evidences, partner, aabot na ba yun dun? Lang, alright? Yun ang mangyayari. Okay. Oo. Yung sa plano po ni Senador Bato de la Rosa na ihain ito doon sa kanyang mga kasamahan doon sa 20th Congress. Ano sa palagay mo din na magiging epekto nito? Kasi ang pag-convene nila ay sa araw mismo ng SONA ni Pangulong Marcos. So ano kaya sa palagay mo? Inappropriate yun sa first day. So hindi yun makakalendar, naniniwala ko. Ano ba siya? Mali-mali ang legal advice kay Senator Bato. Okay. Mali-mali. So pero kung ipilit po niya? Ay, di-deny siya. I-vote down siya. Ayun. Although sabi naman nga niya, partner, attorney, if ever sabihin daw ng mga kasamahan niya na, no, may jurisdiction tayo dyan at itutuloy natin yan basta masatisfy yung inihingi ng Senate Impeachment Court sa prosecution, tutuloy tayo, gagalang naman daw niya. Okay. So, wala yun sigurado. Pwedeng last question na kasi nandiyan na yung aking barko. Ay, ganun po ba? Sorry. Sige po, bibitawan na. Tayo Okay. Bibitawan na po namin kayo pero marami po kami natutunan sa inyo. Maraming salamat. Alright, so mga kababayan, no? Tuloy na tuloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Grabe naman kasi, bakit pilit na hinaharang nitong mga Duterte block yan? Diba? Ba't hindi nyo hayaang tumuloy? No, yung proseso ng impeachment na yan, may tinatago ba? May kinakatakutan ba? Ano bang meron? No? Bakit pinipigil yan? Ito, mga kababayan, no? Ituloy natin yung balita na yan dahil nga itong si Attorney Rene Sarmiento, no? Isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, mga kababayan, meron din po diyang reaksyon, no, dyan sa sinabi niyan ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Alright, so ito, tuloy natin. Very correct. Attorney, tama po ba yon? Ang sabi po kasi ni Senator de la Rosa kahapon, pag start ng session nila, kukwestiyonin niya yung jurisdiction kasi kung willing pa ba yung 20th Congress ng Senado na i-hear yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tama ba yun, sir? Sa tingin ko po ay hindi po tama. Oo, kasi po napakalinaw po ng discussion dyan po sa Korte Suprema. Sa kasong palaging binabanggit ko po, no? Yung kaso ng Pimentel versus Joint Committee on Canvass. Ito po ay non-lawmaking function. Okay. At pag non-lawmaking function, tuloy po ang daloy, walang pahinto-hinto po from the 19th to 20th Congress. At pag binasa po ang desisyon na yan, makita po na
mismo ang Supreme Court nag-cite another decision, Angara versus Electoral Commission, as part of the check and balance arrangement dito po sa ating bansa under the Constitution. At pangalawa po, kung bakit hindi po tama, pag ating balikan ang kasaysayan ng impeachment sa ibang bansa, lalo na Estados Unidos na kung saan galing po ang ating impeachment articles, napakalinaw po na lahat pong mga impeachment proceedings na hinarap po sa Senado, dumaloy po from one Congress to another. Ang latest po ay yung kaso po ni Clinton o ni Trump, no? I could not remember yung kung anong administration yon. Lahat po ay dumaloy po eh. Wala pong problema po. At ito pong position po ng ating senador, Senator Bato de la Rosa, ito po ay magko-contradict sa motion to remand na inisyu ng Senado. Di bang tinatanong kung ang ating Kamara de Representante, kung interesado pa sila o dadaloy from the House to the incoming Congress, yung impeachment. So magka-contradiction po yung motion to remand at ito po latest pronouncement ng ating senador. Opo. So nakikita nyo po ba, attorney, na itong mga pinagagawa ng ating mga senador ay maliwanag na delaying tactics lang? At kung dinidelay po nila, hindi po ba maliwanag na pambabastos po yan paglabag sa ating konstitusyon? Ay, napakalino naman po with this latest move or motion from Senator De La Rosa. Ito po ay bumabangga po sa napakalinaw na sinasabi ng ating saligang batas, forthwith proceed. Kahit na sinong tao po, kahit na estudyante, ang tanungin mo, ang ibig sabihin, tuloy-tuloy po. So, ibig sabihin po, nandiyan na po sa Senado yan, sumumpa na po yung ating mga senator judges, nag-group na po sila eh. So, may jurisdiction na po sila eh. At tuloy-tuloy po yan, sabi ng Korte Suprema. So para sa akin po itong latest move po ng ating Senator De La Rosa ay talagang napaklear na pag-aantala, pag-delay ng ating impeachment proceeding. Yun, okay, partner. If ever, Attorney Sarmiento, na i-push pa rin, mangyari pa rin, mapagbotohan pa rin nila or what? Ipilit pa rin. Ano po ang nakikita nyong magiging problema or dapat gawin kapag nangyari yung ganito pong eksena? Well, dalawa po ang posibleng implikasyon yan. Pag yan po ay pinilit, nagbotohan, una-una, talagang pupunta na sa Korte Suprema yan. Kasi yan po ay hindi na consistent with the Constitution on the forthwith proceed. And I would not imagine yung epekto po sa public po Yung SWS poll survey showed na talaga ang mga tao pabor na ituloy ang impeachment proceeding. Kasi ito po ay means of accountability po ito na talagang nakalagay sa ating saligang batas. So sana po ito pa sundin ating mga kagalang-galang na senador. Ayan, okay. So, partner, meron ka pa? Papakawalan na natin si attorney at tayo naka-istorbo na ng gusto. Ay, okay lang kapag po. Nangyari, babalikan natin si attorney. Oo, babalikan. Alright, so yung mga kababayan, no? Anong masasabi ninyo dyan? Marami na pong nagsasabi, abogado, gumawa ng konstitusyon, mga kababayan, no? Sinasabi nila no, na hindi po pwedeng pigilan yung impeachment. Dapat matuloy. No, kailangan ituloy dahil yung mga ginagawa nila na yan, mga kababayan, no, ay malinaw, no, na delaying tactics, no. Kung dinidelay nila yan, bakit? Anong meron? Bakit dinidelay? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? Bakit kaya dinidelay? Okay, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops dito sa Mops TV. Peace. I'm out.